Sa pagpapatuloy mga tol ng nangyayaring kaguluhan ngayon, labanan dito sa Middle East, no? Nai-report ng US Central Command na napalubog na daw nila ang 11 Iranian warship in the Gulf of Oman. Iran has zero capital vessels to block the Strait of Hormuz. Sabing ganun, wala na daw mga barko ang Iran. Ang natitira na lang siguro yung mga maliliit na mga barko. Well, pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Again mga kapatid, pag-uusapan natin ngayon etong balita, eto 21 hours ago mula sa WION. Sabing ganon, the Iranian mothership, yung mothership that was being used to launch drones on US bases and Gulf countries was hit by the US military, tinamaan. The extent of damage is not known. US Central Command said that none of its own warships had been struck by Iran. So wala daw tinamaan sa panig ng Amerika, sabing ganon. Sa ibang balita mga kapatid, eto kung makikita ninyo mula rito sa Philippines Defense Forces Forum, sabi rito, US Central Command says it has sunk o napalubog na daw nila mga kapatid yung all 11 Iranian warships in the Gulf of Oman. Iran has zero capital vessels to block the Strait of Hormuz. O baka may mga magsasabi na naman fake news, fake news, fake news. Well mga kapatid, ang pinagbabasehan lang po natin etong mga nakikita natin dito sa social media post at maging sa iba pang mga balita, katulad na lang halimbawa nito. Yan, mula rito sa page na to. Website, US claims to have destroyed all Iranian ships in Gulf of Oman. CENTCOM says Iran had 11 vessels. 11 lang daw mga kapatid yung warship ng Iran. At lahat yun mga tol ay napalubog nila. Sabi rito, Gulf of Oman 2 days ago now has zero. Ibig sabihin, wala na talaga. No? No? Istanbul. US Central Command CENTCOM said Monday, kahapon mga tol, that all 11 Iranian vessels operating in the Gulf of Oman have been destroyed. No? 2 days ago, the Iranian regime had 11 ships. 2 days ago, no, meron silang 11 ships in the Gulf of Oman. Today, they have zero. Wala na, totally wiped out. CENTCOM said on the US social media company's X platform. The command said Iran harassed and attacked international shipping in the Gulf of Oman for decades and vowed to continue defending freedom of maritime navigation. Those days are over, it added. Sabing ganun mga kapatid. Nagbabasa lang tayo ng report mga tol. Mamaya sabihin ninyo, ako na naman ang gumagawa ng balita rito. Binabasa lang natin yan. Iran did not confirm the losses. Hindi pa daw kinukumpirma yan ng Iran. The announcement came after US President Donald Trump said Sunday that 9 Iranian naval vessels have been sunk, including some he described as relatively large and important. And later update that figure to 10 on Monday, naging 10 na, una siyam, naging 10 ngayon. Trump also said Iranian naval headquarters had been largely destroyed. The naval campaign is part of a joint US-Israeli military operation launched Saturday that has killed several senior Iranian officials including Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Ito yung unang-una nating binigyan ng reaction video na marami nagreklamong fake news. Ngayon, ilang araw na nakakalipas, ewan ko lang kung may magsasabing fake news pa rin yan. Iran has retaliated with drone and missile strikes targeting Gulf countries hosting US military assets. Yun na nga, no? Marami silang pinuntirya. Ngayon sa isang Facebook post, hindi ko alam kung ito yung official Facebook post, Facebook ni Donald Trump. Kasi nakalagay dito, Donald Trump for President, mga tol, na merong 7.5 million followers. Sabi rito, breaking. Ayan, basahin lang natin. Breaking. US Navy wipes out Iran's major fleet. All 11 warships sunk. No? Naging tawag dito? Naging submarine, no? Lumubog lahat. Tehran left with only a few small boats. Mga maliliit na bangka na lang daw ang natitira dito sa Iran.
In a stunning display of American naval superiority, U.S. forces have sunk every single one of Iran's 11 major warships operating in the Gulf of Oman. According to Fox News, reporting and CENTCOM confirmation, the operation, part of Operation Epic Fury, the joint U.S.-Israeli campaign that began in late February 2026, has eliminated Iran's most capable surface combatants including the Jamaran-class corvette, the drone carrier Shahid Begheri, and the corvetted base ships Makran. CENTCOM delivered the stark summary 2 days ago. The Iranian regime had 11 ships in the Gulf of Oman. Today they have 0. With their Blue Water Navy completely destroyed, Iran's remaining naval power consists of only a handful of small boats, leaving any serious attempts to close or threaten the Strait of Hormuz effectively impossible. So hindi na nila pwede pang isara pa yung Strait of Hormuz kasi nagkakaroon mga tol ng problema kapag na-block yun o kaya naharangan talaga yun kasi dun nga dumadaan yung mga langis. Magkakaroon talaga ng problema sa presyo ng krudo, sa presyo ng langis kapag naharangan yun kasi magkukulang ang supply tapos mataas ang demand. Alam naman natin, di ba, basic simple law of supply and demand. Law of supply and demand. President Trump has made clear the mission's purpose: stop Iran from developing nuclear weapons and systematically dismantle its missile and naval strength. This overwhelming victory at sea sends an unmistakable signal. The United States and its allies will use decisive force to protect critical global shipping routes and prevent aggression. The Iranian regime now stares at a gutted navy, mounting losses on multiple fronts, and no realistic means of conventional naval retaliation. U.S. forces continue to operate with precision, overwhelming power, and complete resolve. Yan ang ulat, mga kapatid. Yan, Ito ay ayon sa Fox News din at dito sa post na to. Ngayon, mga kapatid, nood tayo ng ilang mga actual video mula rito sa Times Now. Ito yung exact moment na nakalagay dito. Exact moment US bombed Iran's warship to pieces on cam and then huge mushroom cloud. Panoorin natin, mga tol. The US flaunts its naval superiority over Iran. So ito yun, barko ng Iran to. Yung tinarget ng Amerika. US smokes Iran warships with mighty bombs. US Central Command drops new shocking video. Latest video shows a strike on an Iranian ship. No other details released with the video. Sabi rito, Iran's 11th ship in Gulf of Oman destroyed, sabi ng Amerika. 2 days ago, the Iranian regime had 11 ships in the Gulf of Oman. Today, they have 0. Wala na. Earlier, Trump said U.S. forces sunk 9 Iran naval ships. 9 naging 10, tas 11. Ngayon, 0 na. World's largest aircraft carrier in action. USS Gerald Ford roars in Mediterranean Sea. Ngayon, mga kapatid, dahil nga napalubog ng Amerika, di i-confirm pa natin yan. Pero ito'y nabalita na sa Fox News, diba? At nireport na rin yan ng CENTCOM, Central Command, mga kapatid ng Amerika. Na-report na nila yan. Again, hindi sa akin galing yung report na yun, Binabasa lang natin at nagbibigay lang tayo ng komentaryo. Paulit-ulit kong sinasabi yan kasi meron tayong mga kababayan na hindi naiintindihan ng pagkakaiba ng nagbabalita at saka nagbibigay ng reaksyon sa balita.
Etong mga binibigyan natin ng reaksyon at komentaryo mga tol, eto'y balita na dito sa Times Now, balita na sa mga FB post, balita na sa Fox News, balita na ng nireport na yan ng CENTCOM. So kung ayaw nyo paniwalaan, di wag, di ba? Pero eto ang reaksyon natin mga tol. Ngayon, ano ang magiging impact kaya nito sa Iran? No, well, marami pa rin namang missile ang Iran at mga nababasa ko nga sa mga post na ang US daw ay nauubos na rin yung kanilang mga missile. Di natin alam mga kapatid kung ano pa at saan pa ang pupuntahan nito. Pero alam naman natin, bago pa magsimula ito is napaghandaan na nila yan, napag-isipan na nila maigi yan, na nakalculate na nila maigi yan, at na-report na nga ni President Donald Trump ng Amerika na ang digmaang to ay pwede pa daw umabot ng 3 to 5 weeks. Sabing ganon. So kung ganon ang tinatansya nilang haba ng digmaan, hindi ko alam mga tol, hindi naman siguro engot ang Amerika para pumasok sa isang gera na alam nilang hanggang 1 linggo lang yung itatagal natin. Siyempre napaghandaan na rin nila yan at ganon din naman itong Iran mga tol. Malamang handa rin niyang mga yan. Parehong handa yang mga yan. Diba? So wala tayong pinapanigan sa kanila. Ulitin ko sa inyo mga tol, tayo'y nanonood lamang ng balita. Tayo'y nanonood lamang ng nagbibigay reaction lamang sa mga report. Paulit-ulit kong kinaklarify yan dahil meron tayong mga kababayan dito sa Pilipinas na hindi ata nila nauunawaan ang reaction video. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.